Hey mga brods, alam mo naman natin na ito pong si JP Eram ay hindi nga po makakapaglaro this season dahil nga sa kanyang knife injury sa kanyang likod. Pero mga brods, pagdating nga ng playoffs round or semis ay pwedeng maglaro na ulit ito pong si Eram dahil out nga ito 6 to 8 weeks from February nun mga kabrod. So pwede na siya dahil May na. Baka yun nga healthy na ito pong si JP Eram sa TNT Tropang Giga. Lalong lalo na ito pong TNT ay may chance na talagang makapasok ngayong playoffs round. So kailangan talaga nila ng isang 6'7" or 6'8" big man like Eram. Pero mga kabrods may mga bali-balita rin tayo na ito pong TNT Tropang Giga. Kaya nga siguro nila dine-delay ito pong si Eram. Kaya nga hindi nila ito nira-rush. Dahil gusto na itong maging healthy para nga ito ay open na for trading blocks. Mga brods, kasi nga ito pong si Eram daw ay miminsanan ay wala nga rin sa kanyang wisyo. Kapag naglalaro na, kanyang attitude nawawala sa focus ng laro kung saan nadadala siya ng kanyang emosyon. So ito nga pong TNT, gusto nila mas batang big man, mas athletic at mas malaki nga kay JP Eram. Kaya gumagalaw na ito pong TNT Tropang Giga, lalong lalo na nung ito pong si Mikey Williams ay gusto na rin nilang itong ma-trade. Pero ito pong si Mikey nagtitigas-tigasan na naman ng ulo dahil ayaw nga pumunta dito sa Manila. Pero ito pong si Eram mga kabrods, dahil habang nandito nga si Eram sa TNT at pinapagaling nila at habang mataas ang kanyang value ay gusto nila itong i-trade ng maaga mga kabrods. So kapag naging healthy na si Eram, pwede nila itong ilagay sa trading blocks next season. So alam natin, gagamitin nila ito sa playoffs, papataasin yung kanyang value, tapos iti-trade na sa kabilang kupunan. So isa nga mga bro, sa mga kupunan na ito talagang interesado dito po kay JP Eram ay syempre ang SMB. Ang SMB kasi balak din nilang ipauwiin din ito pong si Mau Tautua sa TNT Tropang Giga. Balak din ng TNT na kunin at ibalik ito pong si Mau Tautua sa kanila dahil mas malakas na nga daw ang pangangatawan ni Mau Tautua mga kabros dito po sa SMB. Laki na nga ng in-improve na rin ito po ni Tautua. So bali magiging one-on-one trade ito mga brods. JP Eram trades to Mau Tautua. Ang maganda nga lang din dito sa dalawang big man na ito, may mga shooting ito. Kaya nga mas magiging maganda ang trade dahil magiging win-win situation sa parehong kupunan mga kabrods. So walang talo dito sa trade na ito dahil maganda rin naman ito pang one-on-one trade na niluluto ng dalawang kupunan na ito. So ito nga pong si Eram ay malaki rin naman ang maitutulong nito sa SMB mga kabrods. So ito nga pong SMB kasi ay gusto na rin nilang bitawan ito pong si Tautua dahil minsan nga inconsistent na ito sa kanyang naiambag, sa kanyang mga numbers, sa kanyang mga stats. So mahihirapan din ng SMB kung talagang ganun si Tautua. So kailangan din ng SMB ngayon yung medyo mahaba-haba at medyo consistent na rin. So ito pong si Eram bago rin ito ma-injured sa kanyang knife back injury ay medyo consistent na rin ito sa TNT Tropang Giga. Kaya pansin na rin ng TNT nung nawala si Eram ay talagang medyo hirap sila sa ilalim. So mga bro, sa tingin nyo ba magiging maganda ito pong match-up trade na ito, Eram for Mau Tautua? Kaya comment mo lang po yung mga bro at isa-isa natin yan. This video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga bros at kumikita na rin ako dito, kaya isi-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kupunan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga bros. So kaya nga para makukuha mo yan, gamitin ang promo code na 1x overrated at saktong-sakto mga brods, may mga PBA games tayo at ito nga mga kabrods. Tapos sa NBA naman ito rin, kaya i-bet nyo na every game mga kabrods yung mga paborito nyong kupunan dahil ang laki ng balik sa'yo. So get up to 5,000 deposit bonus mga kabrods, and yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito nga pong 6'5 or 6'6 na si Roosevelt Adams, ang power forward ng Paslavia Magatay Verns dito nga po sa Japan B-League. Ayun nga, bali-balita ay baka alisan din ng kontrata ito. Parang ganun din kay Greg Slaughter mga brods. Diba si Greg naka-ready ng Manila Stars sa MPBL sa kanya dahil yun nga hindi na siya o-offeran pa ng Fukuoka ng kanyang kupunan. So parang ganito rin dito po kay JP Eram mga bros. Parang ganito ang kanyang magiging senaryo dahil dito sa Paslav ay marami nga silang minamatang mga foreign players or Asian players.
na mas malaki pa sa pinoproduce na ito po ni Roosevelt Adams. Maganda rin naman ang kahit papano kanyang last season sa 2023 to 2024 dito sa Paslab sa Japan B-League, kung saan nag-average ito ng 8 points per game, 5 rebounds per game, and halos 1 assist per game. So medyo goods naman yun mga kabrods. Ang pakaso nga lang, mas gusto ng Paslab na mas mataas ang binibigay ng mga Asian import nila. So yung mga imports or foreign imports nga nila, ang lalaki ng mga inaambag. Like ito pong si James Bell, ang kanilang kakampi, at 17 points per game ang binibigay. TJ Holyfield na may halos 12 points per game. Ito pong si Holyfield. So ito pong si Roosevelt Adams na pag-iwanan na sa mga bigayan ng mga imports sa mga magandang stats nila. So 8 points per game lang, medyo talagang nakukulangan ang Paslab sa kanya. So ito nga pong Paslab mga brods, baka ito ay hindi na nga ulit bigyan ng kontrata ito pong si Roosevelt Adams. Kaya nga mga brods, ito pong si Adams, kapag wala ng kontrata or mga koponan na gustong kumuha sa kanya, maski dun sa Division 2 ng B-League, baka dito na siya uuwi. Alam mo naman natin, galing din itong Terra Firma Jeep mga brods. So talagang alam na kung saan ang kanyang rights. So alam natin na farm team din ng Terra Firma. Alam natin na maraming teams ang talagang nagmamata dito po kay Roosevelt Adams, at hawakan na rin ito ni na Coach Tim Cone. So speaking of Coach Tim Cone, may bali-balita nga ang Barangay Nebra San Miguel. Ito nga ay syempre interesado kahit papaano dito po kay Roosevelt Adams. Ang maganda dito, hindi na siya magpapadraft pa ulit, kung saan sign and trade na lang dahil na-draft na siya, naglaro na siya sa PBA. Sabi nga rin ni Kome, welcome naman or open naman sila sa mga PBA players na naglalaro sa Japan. So open sila na bumalik dito sa PBA, at welcome pa rin naman ni Kome at ng PBA sila. So ito pong si Roosevelt Adams, malaking tulong ito sa Ginebra. Pero alam naman natin ng Ginebra, makakapasok na rin ngayong playoffs round dito po sa ating All-Filipino Cup 2024. Pero syempre, mahirapan din na maipasok nila ito pong si Adams. Pera na lang kung talagang under the table nila ito pong si Kome para mahugot nila si Adams sa playoffs round. So alam ko medyo malabo yun mga bros. Siguro nga baka next season na nila ito paglalaruin. If ever man ito pong Paslab ay talagang magkakipag-part ways na dito po kay Roosevelt Adams. So malaking tulong si Adams mga bros, lalong-lalo na si Malonzo ay injured din. So ito pong 6'5 or 6'6 power forward na ito ay meron nga pong itong 3-point shooting. Maganda nga rin ang kanyang court vision, athletic na player, mabilis, tapos mga bros, maganda rin ang kanyang ball handling skills, tapos mataas pa tumalon. So parang Malonzo rin ang laruan nito. Biruin nyo kapag nakuha ito ng Ginebra, tapos gumaling pa si Malonzo, so talagang ayawan na, ang lakas na ng kanilang wingman. So mahirapan din talaga yung ibang teams kapag na ito pong si Adams ay makuha talaga ng Ginebra. Kaya ikaw mga bros, sa tingin nyo ba dapat bang kunin ito ng Ginebra, at sa tingin nyo dapat ba nahugutin nila ito agad-agad? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bros, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros, at this is our related highlights. Yun lang, I'm out.